subscribe mo na yan. And please, click the notification bell for more updates. So, ang pag-uusapan natin ngayon is all about my learning experience in SEM 5 and SEM 6, which is Mathematics of Investment and Plain Solid Geometry. Ang teacher ko doon is si Mr. Mark Ren Villaflor. Naging teacher ko na din siya since no first year college ako. Siya ang naging teacher ko sa Mathematics in the Modern World. Isa siya sa pinakahinangaan kong teacher kasi napakagaling niyang mag-deliver ng lesson. Very clear. And maiintindihan mo talaga siya. Naalala ko pa noon, nung first year college kami, pagkatapos mag-discuss ni sir, nagbibigay siya ng activity. So, after sagutan ng activity, maiingay kami. Ang sabi niya sa amin, pag maiingay kayo, ibig sabihin, hindi kayo natuto. Pero pag tahimik kayo, ibig sabihin, natuto kayo. Parang sa relasyon. Kasi, pagka daw rant ng rant, yung isang tao, ibig sabihin, hindi pa nakaka-move on. Pero, pagka yan tumahimik, ibig sabihin, naka-move on na. Kaya yung maiingay dyan, move on din. Heto na nga. Ang natutunan ko sa SEM 6 o yung Plain and Solid Geometry is yung pagme-measure ng mga bagay-bagay. Yung area, perimeter, mga ganon. Surface area, base perimeter, mga ganon. Hindi nila maitatayo yung isang bagay without measurement. Because kailangan nilang sukatin kung gaano kalawak, gaano kataas, yung ventilation, kailangan din nilang sukatin yan. Natutunan ko din na yung measurement, hindi lang siya tungkol sa math or yung mga pagme-measure ng mga angles. Kasi applicable din to sa real life situation. Kasi yung mga infrastructure na yan, hindi yan mabubuo kung walang measurement. Isa pa ito sa natutunan kong gawin sa Plain and Solid Geometry. Yan, charan! Totoo ba? Sabi ng lola ko, mukha daw bahay ng kalapate. Boom! So, ayan, natutunan kong i-measure yung mga bagay-bagay, kagaya ng gate, kailangan pantay, magkakapantay kasi, di ba pagka hindi siya pantay, parang tanga lang, di ba? Hindi gate tawag doon. Zigzag ang tawag doon. Sa SEM 5 naman, or yung Mathematics of Investment, natutunan ko kung paano mag-compute ng interest. Kasi applicable din siya sa real life situation, sa mga business, accounting, or online seller. Pwede mo siyang gamitin, yung formula doon, pwede mo siyang i-apply pagka ikaw ay isang negosyante or isang online seller. Doon mo malalaman kung kumita ka ba sa binibenta mo or nalugi ka. Ang sabi niya pa nun, pagka nagsisolve ka ng problem, kailangan mag-round up ka sa final answer na. Huwag daw mag-round up sa kalagitnaan ng solution kasi mag-iiba daw yung sagot. Another one, natutunan kong maging isang designer. So, eto yon. Ang aming portfolio sa SEM 5 and sa SEM 6. Dati, magdi-design ako, simple lang, ganon, walang ka-taste-taste, basta may maipas lang. Ngayon, natutunan kong gumawa ng mga ganito, kasi kailangan siya. Sabi nga ng mga ibang teacher, hindi lang tayo basta teacher, kailangan maging isang fashionable din tayo, diba? At ang isa sa mabigat-bigat na task na pinagawa sa amin ni Sir Marco Ren is yung mag-rap. Oh no! Medyo nakakahiya sa part na yon kasi, di ba, first time mo mag-rap, hindi ka sanay, hindi ka kumakanta, tas pagra-rapping ka. So, ang nasa isip ko na lang nun, para sa grades. Lahat gagawin para pumasa, di ba? Wala namang estudyanteng
pumapasa ka bod nang walang ginagawang mahirap, ganon. Lahat naman tayo naghihirap sa grades natin kasi tayo nga daw yung gumagawa ng grades natin. Tiga-compute lang yung mga teacher. So, kahit kahihiyan pa yan, gagawin mo para pumasa ka. That's all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!